Ikakasal na sana si Jerry sa fiancé niyang si Carla, pero isang di inaasahang pangyayari ang naganap. 2 araw bago pa ang malaking kasalan ng dalawa ay nagpumilit si Carla na umuwi muna ng probensya upang bisitahin ng personal ang na-stroke niyang ina. Niyaya pa nito si Jerry na samahan siya, pero hindi pinayagan si Jerry sa kadahilanang naniniwala sila sa pamahiin na bawal magkita ang 2 taong ikakasal at baka hindi ito matuloy. Hindi naman sila nagkaroon ng tampuhan dahil sa hindi pagsama ni Jerry at naiintindihan naman ni Carla ang sitwasyon nila, kaya mas pinili na lamang niyang umalis at bumiyahe mag-isa. Pero sa kalagitnaan ng biyahe ay sumimplang ang sinasakyan nitong bus. Isinugod ang lahat ng pasahero at driver sa ospital, pero maraming hindi na nagising at kabilang na doon si Carla. Nang malaman iyon ni Jerry ay labis ang kanyang pagsisisi. Nagwawala siya at ilang araw ding wala sa sarili. Kahit sinasabi ng mga nakapaligid sa kanya na hindi niya kasalanan, ay pilit pa ring sinisisi ni Jerry ang kanyang sarili. Kung sumama lang sana siya at hindi hinaya ang makalis ng mag-isa ang fiancé, ay malamang kasama niya pa ito. Inilibing si Carla at makalipas pa ang ilang taon ay doon pa muling nagsimula sa sarili niyang buhay si Jerry. Inaamin niyang hindi madali at ilang buwan din siyang lugmok at nalulunod sa sariling mga luha, pero wala naman siyang magagawa dahil hindi niya hawak ang buhay ng isang tao. Nakaupo lamang si Jerry sa kanyang sasakyan habang isa-isang tinitingnan ang mga lumang litrato ng yumaong nobya na si Carla nang biglang magsalita ang kanyang driver. Sir, didiretso na po ba tayo sa opisina mo o dadaan muna po tayo sa restaurant? Tanong nito sa amo. Bukod kasi sa CEO ito ng sariling kumpanya, may sarili din siyang restaurant at ipinangalanan pa niya sa yumao niyang nobya. Dumaan muna po tayo sa restaurant, Manong. Gusto ko ring makita ang mga newlywed na si Veron pa ang nag-asikaso. Tinutukoy nito'y ang head waitress na pinagkakatiwalaan niya. Tiwalang-tiwala po talaga kayo kay Veron, sir, no? Oh yeah, of course. Wala namang rason para hindi siya pagkatiwalaan eh. Besides, she's good. You know me, Manong, kahit naman sinong empleyado ko kapag inayos lang nila ang kanilang mga trabaho, ay hindi ako magdadalawang isip na dagdagan ang sahod nila. After all, they deserve it. Oo nga naman po, sir. At hindi na rin po ako nagtataka kung bakit mahal na mahal po kayo ng mga empleyado mo. Sa kumpanya mo man o maski sa restaurant. Kung nandito lang po sana si Ma'am Carla, panigurado pong proud na proud po siya sa inyo. Sure will, Manong. I know naman na kahit wala ang physical presence niya dito, I feel like she's here. Napapangiti na lamang si Jerry sa tuwing naiisip niya ang dating nobya. Alam kasi niya sa sarili kung paano siya nalugmok noong mga araw na nawala ito. Pero ngayon, alam niyang gusto rin naman ni Carla na mag-move on na siya sa lahat. Pero kahit ganoon, hindi pa rin niya kakalimutan ang nobya at nangako pa siya dito na hinding-hindi siya magmamahal ng iba. At iyon ang kanyang pinanghahawakan ngayon. Ilang sandali pa'y inihinto naman ng driver ang kotse sa tapat ng restaurant na pagmamay-ari niya. Kaya itinago na muna niya ang cellphone sa kanyang bulsa at lumabas. Pagkatapos ay unang-unang nakakuha ng atensyon ni Jerry ay ang isang dalaga sa cashier's area. Nakangiti lamang ito sa kanya at animoy binabati siya, pero hindi nakapagsalita ang binata.
Nagsisitayuan din ang lahat ng balahibo niya sa buong katawan. Ang bago kasi nilang kahera ay kamukhang-kamukha ng fiancé niya, pati na ang dempo at ngiti nito. Veron, pagtawag niya sa head waitress. Yes po sir, good morning po. Fire her, sabay turo sa kahira. Sir? Narinig mo naman ako diba? I said fire her. Pero sir, nakapagsimula na po siya 4 days ago dito. Okay naman po ang application letter niya at wala pong kahit anumang negativity. I don't care. Sino ba ang boss dito ha? Ikaw ba o ako? Kapag sinabi kong tanggalin mo siya sa trabaho, tanggalin mo siya. Or baka naman gusto mo siyang isave at ikaw ang tanggalin ko. You want that? Yumoko naman ang head waitress, saka nagsalita. Okay, upo sir. Pero maghahanap na po muna ako ng papalit sa kanya bago ko po siya paalisin. No, paalisin mo na siya agad. And I don't care kung kumuha ka ng bagong kahiras sa tabi-tabi. Ha? Sa tabi-tabi po sir? Alam mo na ang ibig kong sabihin, Veron. Good mood ako ngayon at ayaw kong masira ang lahat ng dahil lang sa babaeng yan. Okay, I have to go. Huling wika ni Jerry bago tuluyang lumabas ng restaurant. Paglabas ng amo ay dali-dali namang lumapit ang head waitress sa dalagang si Maxine. Max, narinig mo naman siguro ang sabi ni Sir, diba? Malungkot nitong wika. Oo, at hindi ako makakapayag na basta-basta niya lang akong tatanggalin sa trabaho ko na walang sapat na rason. Ano yun? Hate at first sight? Kakakita niya pa lang sa akin tapos galit agad siya. Teka, saan ka pupunta? Diyan ka lang dahil kakausapin ko na masinsinan ng amo natin. Matapang nitong wika saka sinundan ang binata. Pansin niya naman na paalis na ang sasakyan nito kaya dali-dali siyang pumesto sa harapan upang harangin ang kotse. Lumabas ka dyan, sir! Sigaw niya dito. Ang nakaupong driver ay ganoon na lang ang panlalaki ng dalawang mata pagkakita sa dalaga na nooy nasa harapan ng sasakyan. Sir? Nauutal niyang panimula. Sir, minumulto po ba ako ni Ma'am Carla? O nagmamalikmata lang ako? Muli nitong sambit. Hindi ka nagmamalikmat na manong. Now, lumabas ka na dyan at paalisin mo yung babaeng yan. Pero sir, alam ko na kung ano ang nasa isip mo. And no, she is not Carla. Para bang nabunutan naman ng tinik ang matandang lalaki kaya bumaba na siya at kinausap si Maxine. Iha, maaari bang tumabi muna? Late na kasi ang amo ko eh. Pakiusap nito. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ako kinakausap niyang amo mo. Hindi naman siguro tama yung bigla-bigla niya na lang akong tatanggalin sa trabaho ko. Nag-pass naman ako ng requirements at ginawa ko na din ang lahat. Sabi naman ng head waitress, qualified na qualified daw ako sa posisyon ko. Oh, siguro may punto ka rin dyan, Iha. Pero pwede bang sa susunod na araw niyo na lang yan pag-usapan? No, hindi. Ngayon na. Kung sasagasaan niyo ako, wala na akong pake. Basta hindi ako alis dito hanggat hindi yan lumalabas sa kotse niya. Dahil dooy, napakamot na lamang sa kanyang ulo ang driver at muling pumasok sa loob ng sasakyan. Sir, nagmamatigas po eh. Gusto ka daw niyang makausap. Oh, really, that woman. Inis na bulong ni Jerry sa sarili sa kapal lumabas. What do you want ha? I'm late. Sabihin mo sa akin ang rason kung bakit gusto mo akong tanggalin sa trabaho ko. I just don't like you. At naniniwala ako sa first impression ko. Kapag ayaw ko sa isang tao, ayaw ko talaga sa kanya. Pero qualified naman po ako sa trabaho ko, sir, diba? Sinabi na po mismo yun ni Miss Vernon. Huwag niyo naman po sana akong tanggalin sa trabaho nang dahil lang sa first impression mo, sir. Promise po, magiging maayos po akong kahira. Huwag niyo na lang po akong tanggalin.
Kitang-kita ni Jerry ang pagsusumamo sa muka ng dalaga. Bukod doon, nanunubig na rin ang kanyang mga mata. Natahimik naman siya saglit. Naalala na naman kasi niya ang yumaong nobya. Okay, how much do you need this job? Kailangan na kailangan po, sir. May sakit po ang tatay ko at nag-iipon po ako para sa pagpapagamot niya. Kami na lang pong dalawa ang magkasama. Ayaw ko naman po na wala akong magawang paraan para gumaling siya. Nakaramdam naman ng awa ang binata kay Maxine. Sa isip niya'y bakit nga ba niya sinasali ang dalaga? Kung tutuusin ay hindi naman siya nito kilala, pati na rin si Carla. Sadya lang talagang kamukha niya ang yumaong nobya, kaya hindi niya mapigilan ang sarili. Okay then, bumalik ka na sa loob. Just make sure na aayusin mo ang trabaho mo. Do I make myself clear? Ngumiti naman ang dalaga dahil sa tuwa. Yes po sir, promise po iyan. Wika nito at itinaas pa ang kanang kamay. Hindi na lamang nagsalita si Jerry at pumasok ng muli sa sasakyan. Tumabi naman agad ang dalaga at nakangiti pang habang kumakaway sa pag-alis nila. Sir, trabahante niyo pala yun? Kamukhang kamukha po kasi siya ni Ma'am Carla eh. Yes, Manong. Gosh, what on earth? Pero, in fairness sir ha, ang ganda niya. Oh yeah? No, mas maganda pa si Carla compared to her, Manong. And that's fine now. Nasabi na lamang niya dahilan upang mapangiti ang matanda. Habang nasa biyahe, ay hindi pa rin nawawala sa isip ni Jerry ang hitsura ng dalaga kanina. Kamukhang kamukha talaga siya ni Carla at ang tanging pagkakaiba lang nilang dalawa ay di hamak na mas maganda pa ang dalaga sa nobya. Mistisa din ito habang si Carla ay pure morena. Nagdaan pa ang mga araw at imbes na isang beses sa isang linggo lang dumadalaw si Jerry sa restaurant, ngayon ay napapadalas na, bagay na nahalata naman agad ng driver pero nanatili lamang tikom ang kanyang bibig. Sir, ano pong gusto niyong food ngayon? Tanong ng head waitress sa binata. Since matagal na rin naman akong hindi nakakain dito, just serve whatever you think na papasa sa taste ko. Ay, may bago pong pasabog ang tagaluto natin, sir. Sige po, hintayin niyo na lang po. Ikaw Manong, ano pong gusto niyong food? Oh, ganun na rin kay sir. Alam mo na parehas kaming gwapo at parehas lang naman kami ng taste. Biro pa nito. Si Manong talaga. Okay, hintayin niyo na lang po muna sir ha. Tumango naman ang dalawa bilang tugon at hinayaan na ang head waitress na umalis. Habang naghihintay ay panay lang ang sulyap ni Jerry sa dalagang si Maxine na nooy nasa cashier's area. Maya-maya pa'y tumayo naman ito at lumabas na parabang may kausap sa cellphone kaya napatayo na rin ang binata. Sir, saan po kayo pupunta? Untag ng driver. Pagsasabihan ko lang ang bagong cashier. Mukha kasing hindi siya na-orient ni Veron na bawal gumamit ng cellphone habang nakaduty. Wika nito at tuluyan na ring lumabas. Dahan-dahan niya lang pinuksan ang pintuan ng restaurant at dooy narinig pa niya ang pag-uusap ng dalaga at kung sino mang nasa kabilang linya. Naku, okay po. Sige po Kuya George. Maraming salamat talaga. Hayaan mo, rarakit na lang ako ng mabuti para may pagamot na si tatay. Okay, ako na lang din ang bahala sa'yo kapag nakasahod na ako. Salamat kuya. Sa mga kataga pa lang iyon, ay alam na ni Jerry na may problema ang dalaga. Working hours ngayon, bakit nasa cellphone ang atensyon mo? Wika ni Jerry na siyang napapitlag sa dalaga. Kuya George, tawag na lang po ako mamaya ha. Nandito po kasi ang amo ko.
Pabulong niyang wika saka binalingan ng tingin ang amo. Sir, pasensya na po talaga. Hindi ba nasabi ni Veron sa'yo na kapag nasa trabaho ay bawal kang gumamit ng cellphone o sadyang pasaway ka lang talaga? Sir, nasabi naman po ni Miss Veron ang lahat, pati na po ang mga bawal gawin habang nasa trabaho. Pero kailangan ko lang po talagang sagutin ang tawag eh. Si Kuya George po kasi yun at sinabi niyang isinugod daw sa hospital kagabi si tatay. And so? Wala naman po sir, pasensya na po talaga, hindi na po mauulit. I-off ko na lang po ang phone ko para wala na po akong malabag na rules. You need money? Po? Narinig mo ang sinabi ko. At hindi ako ang klase ng tao na inuulit-ulit ang sasabihin. Oh yeah, syempre naman po. Kailangan ko po ng pera. Naiiyak nitong wika. Okay, urgent bang ipagamot ang tatay mo? Opo sir, may cancer po kasi siya at tuluyan na pong lumalala. Ayaw ko po sana siyang iwan pero hindi ko rin naman po nakakayang makita siyang nahihirapan at wala po akong magawa ukol doon. Okay then, papahiramin kita. Just tell me kung saan ang exact address ng hospital na pinagdalhan sa kanya. Talaga po sir? Sa tuwa ay doon na nga niyakap ni Maxine ang amo. Nagtagal pa ng ilang minuto ang yakapang iyon at parehas lamang ang dalawa na nagulat. I'm sorry sir, nadala lang po talaga ako ng emosyon. Sobrang saya ko din po. Maraming salamat. Hindi ko pa nga nagagawa. Nagpapasalamat ka na. May interes ang pagpapahiram ko sa iyo ha. Huwag mong isipin na espesyal ka dahil hindi. Tumutulong lang talaga ako sa mga taong alam kong nangangailangan. And in your case, alam kong kailangan mo din nun. And by the way, you can leave muna your work at uwiin mo ang tatay mo. Talaga po, sir? Yeah, in that way, baka mas gumaling siya kapag nandoon ka. Isang matamis na ngiti naman ang pinakawala ng dalaga. At doon na biglang tumigil ang mundo ni Jerry. Hindi niya alam kung ano ang meron sa mga ngiti ni Maxine. Pero para itong nanghihipnotismo. Sobrang ganda din nito kahit mababakas ang kalungkutan at pag-alala sa kanyang mukha. Bumalik naman siya sa wesyo nang tumikim ang dalaga. Nakita niya ring inaalay nito ang kanyang kanang kamay. And what's with your hand? Nagtataka niyang tanong. Nagpapakilala po ako sir. Hindi niyo po ba narinig? Sorry. Hindi ko na namalayan. What's your name again? Maxine po, sir. Okay. Sige, papasok na ako sa loob. At baka nandoon na ang pagkain namin. After lunch, umuwi ka na rin, okay? Bantayan mo muna ang tatay mo. Salamat po, sir. Tatanawin ko po talaga itong isang malaking utang na loob. Hindi na umimik si Jerry, bagkus ay pumasok lamang siyang muli sa restaurant at naupo agad sa pwesto nila ng kanyang driver. Natagalan po yata kayo sir, nasermunan mo po ba ang bagong cashier? Tanong ng driver. Iyon sana ang gagawin ko manong, pero iba ang nangyari eh. Narinig ko kasi na kausap niya ang kakilala niya. At nalaman kong isinugo daw sa ospital ang tatay niya. Ganun ba, sir? Kawawa naman pala siya, sir. Kaya nga, I asked her kung kailangan niya ba ng pera and she nod. I can see in her eyes na nag-aalala siya ng sobra sa kalagayan ng tatay niya. So, pinayagan ko siyang umalis muna at mag-leave. Pumayag ka, sir? Gulat na tanong ng driver. Why na? Kailangan niyang makita ang tatay niya. Natigil naman sila sa pag-uusap nang makita nilang palapit na ang waitress at isa-isa nang inilalapag ang kanilang mga pagkain. Tiningnan naman ni Jerry si Veron at sininyasan na lumapit. Yes sir, may kulang pa ba sa food ninyo?
Oh no, nais ko lang sabihin sa'yo na maghanap ka muna ng temporary cashier. What? Temporary cashier po? May issue na naman po ba si Maxine, sir? Okay naman po siya at friendly din po. Oh no, hindi yan. Of course, wala siyang issue sa akin. It's just that may personal problema siya at kailangan niya munang mag-leave ng ilang araw sa trabaho. And as long as wala pa siya, it's your job to find a temporary cashier. Do you get me? Yes po, sir. Kakausapin ko na lang din po si Maxine mamaya kapag break na. Tumangon naman si Jerry saka pa umalis ang head waitress. Kumain naman din muna sila ng kanyang driver bago pa tuluyang gumayak. Lumipas pa ang mga araw at hindi naman muna dumalaw si Jerry sa restaurant ni hindi niya rin inalam kung may nakuha o nakita ba ang head waitress na kapalit muna ni Maxine sa kanyang pwesto habang wala pa ang dalaga. Hindi rin alam ng binata kung bakit para bang nawala ang gana niyang dumalaw sa restaurant habang wala pa din si Maxine. Ngunit ang akala niya'y isang linggo lang mawawala ang dalaga ay hindi pala dahil magdadalawang linggo na din itong wala. Minsay dinadaanan na lang nila ang restaurant bago pumunta sa kanyang opisina at sinisilip kung nakabalik na ba ang dalaga pero walang Maxine ang naroon. Sir, kakain po ba tayo sa restaurant mo o hindi po? Untag ng kanyang driver. Nope, Manong. I had coffee sa house and that's enough. Ano pong ginagawa natin dito sa tapat ng restaurant mo, sir? Wala. Chinecheck ko lang kung nakabalik na ba si Maxine. Pero it seems like wala pa rin siya. Hindi niyo po ba natanong kay Veron yun, sir? Baka po tumawag si Maxine sa kanya at nasabi nito kung kailan siya babalik. Hindi ko na natanong si Veron about that. I'm sure naman she'll update me. Veron has my personal number at nasabi ko na rin sa kanya na sabihan niya ako once tumawag si Maxine sa kanya. Pero until now, wala pa rin. Naku, baka may malalim na rason si Maxine, sir. Tawagan mo po kaya ang doktor ng tatay niya. Di ba po, idiniritso na rin natin sa ospital nila ang full payment para sa pagpapagamot sa tatay ni Maxine? Tsaka nakausap niyo rin po sa kabilang linya ang doktor niya, kaya baka may alam po siya. Natigilan naman si Jerry saglit. May punto ang matanda kaya agad siyang napabuntong hininga. Bakit nga ba ako nag-alala sa babaeng yun at sa tatay niya? Hindi ko naman sila kano-ano. By the way, Manong, kung ano man yang nasa isip mo, mali po yan lahat. Iniisip ko lang din ang perang hiniram ni Maxine. Malaki din yun. Kaya kapag hindi siya bumalik sa trabaho niya, meaning goodbye na rin po ang pera ko. Pagpapalusot pa nito. Natawa naman ng bahagya ang driver saka muling nagsalita. Pwede naman pong ipakulong si Maxine kapag hindi niya kayo binayaran, di ba, sir? Biro pa nito na siyang ikinatahimik ng binata. Doon na nalaman ng matanda na hindi ito nag-aalala sa perang na ipahiram niya kay Maxine, kundi sa dalaga siya mismo nag-aalala. Napairap na lamang din sa kanyang mata ang binata, saka pa inutusang paandarin na muli ng driver ang sasakyan. Pagdating nila sa kumpanya ay dumaretso naman agad si Jerry sa kanyang opisina at dooy hinilot-hilot ng mariin ang kanyang ulo. Sumagi rin sa isip niya ang sinabi ng driver na tawagan ang doktor ng ama ni Maxine. Noong unay, hesitant pa siya at nagdadalawang isip na gawin iyon. Pero kalaunay, kinuha niya rin ang kanyang cellphone at tinawagan na nga ang doktor. Sinagot naman nito agad ang linya. Hello, good morning. This is Jerry Monteverde. Ako yung nagpadala ng full payment para sa isang pasyente nyo dyan. At ako rin ang nakausap mo last week, Doc. Pagpapakilala niyang muli sa sarili. Oh, hello Mr. Monteverde. I see.
Yeah, naalala din kita by your famous last name. Ano po ba ang sadya natin, sir? I just want to ask kung nandyan pa ba ang pasyenteng pinadalhan ko ng full payment para sa operasyon niya. Oh, okay. Tika po muna, sir. Let me pull out the patient's record po muna. Ilang minutong katahimikan ang namutawi sa buong linya. Maya-maya pa'y nagsalita namang muli ang doktor. Hello, sir? Okay, I remember the patient na po. Nakita ko na rin ang record niya. Actually, sir, sad to say po, pero namatay na po ang pasyente habang hindi pa po namin na isasagawa ang operasyon. Ang pera din pong ibinayad ninyo ay ibinigay ko na po sa anak niyang babae dahil siya lang naman po ang nandito. Natigilan naman saglit si Jerry sa narinig. Ngayon, alam na niya kung bakit hindi pa nakakabalik ang dalaga sa kanyang trabaho. May malalim at masakit pala itong pinagdadaanan sa ngayon. Hello? Are you still there? Muling sambit ng doktor sa kabilang linya. Yes, Doc. I'm still here. Nabigla lang po talaga ako. I see. Pinipilit ko din po kasi ang pasyente na magpa-opera na pero ayaw din po talaga niya. Sinasabi niya pong kung mamamatay rin naman siya, bakit niya pa kailangang magpapagamot? Aksaya lang daw sa pera. Ayun nga, thanks already na and I'm about to start the procedure. Pero hindi pa man siya nalilipat sa hospital staff sa operating room, ay binawian na po siya ng buhay. Salaysay Panito. Okay, nandoon na po ba ang anak niyang babae sa hospital bago bawian ng buhay ang tatay niya? I think wala po, sir. Nang dumating po siya, nasa morgue na po ang bangkay. Alright, thank you po, Doc. I'll hang up na. Anytime, Mr. Monteverde. Pinatay naman agad ni Jerry ang linya pagkatapos ng usapang iyon. Hindi niya alam pero bigla na lamang tumulo ang kanyang luha. Siguro'y bukod sa naaawa siya sa dalaga ay ramdam din niya ang sakit na nadarama nito. Alam niya kung gaano kasakit mawalan ng mahal sa buhay. Sobra nga siyang nasaktan noong namatay ang kanyang fiancé. Paano pa kaya si Maxine na sila na lamang ng tatay niya ang magkasama at kinuha pa ito sa kanya? Nang maging maayos na ang binata ay tumayo naman siya agad at lumabas ng building. Doon sinabi niya agad sa driver ang kanyang mga nalaman. Kaya nagpasya na silang pumunta sa probensya kung nasaan naroroon ang dalaga. Sa kabilang banda naman, nasa sementeryo lang si Maxine at tahimik pa rin na pinagmamasdan ang kabaong ng kanyang ama na dahan-dahan ang ibinababa sa lupa. Tinatabunan na din ito ng mga bulaklak at lupa. Gusto niyang maiyak pero tuyong-tuyo na ang mga mata niya. Para bang naubos na ang lahat ng luha niya dahil halos minuminuto na din siyang umiiyak. Sila na lamang ng kanyang ama ang magkasama pero kinuha rin ito agad sa kanya. Ni hindi pa nga niya natutupad ang pangako niya dito na ipapasyal niya ito sa kahit saang lugar kapag sumahod na siya. Iisipin ko pa rin ba na pagsubok lang to? 2 magkasunod na tao na ang nawala sa akin. Parang ang laki naman yata ang kasalanan ko. Kung sakali mang kaparusahan lang ang lahat ng to. Bulong niya sa sarili. Nang tuluyan ng matabunan ang kabaong ng ama, ay nagsialisa na rin ang mga nakihatid na kamag-anak, kapitbahay at kaibigan. Tanging si Maxine na lamang ang naiwan. Ayaw niya munang umuwi. Ayaw niyang isipin na kapag umuwi na siya'y wala na siyang amang madadatnan. Dooy, nakaupo lang siya at walang kahit anong salita ang lumalabas sa kanyang bibig. Nang dumilim na ang paligid ay doon pa siya nagpasyang umuwi. Ilang minuto din siyang naglakad papunta sa kanilang bahay. Kukunti na lang ay mararating niya na ito.
hanggang sa unti-unti nang lumalabo ang kanyang paningin. Pansin niya rin ang dalawang figura ng kalalakihan na nooy nasa kanya ng harapan. Pero hindi niya na talaga maaninag ang mga mukha nito dahil malabo na ang kanyang paningin hanggang sa mawalan na nga siya ng balanse. Ang nakatingin na si Jerry ay dali-dali namang nasalo ang dalaga. Nang tingnan niya ito ay wala na itong malay. Agad naman niyang kinarga ang dalaga at pinasunod na ang driver papasok sa bahay nito. Nakalak pa ang pintuan ng bahay kaya wala nang nagawa pa si Jerry kundi ang tadyakan ang pinto para lang makapasok sila. Doy, pinahiga niya naman agad ang dalaga sa maliit nilang sofa. Sir Jerry, baka may nakakita pong kapitbahay sa pagsira mo ng pintuan. Baka makasuhan pa tayo nito ng trespassing eh. Nag-aalalang wika ng matanda. It's okay Manong, don't worry about that too much. Mag-worry ka lang kung hindi natin kilala ang may-ari. Tsaka Manong, she look pale. Pagkitingnan nga kung may nakastock bang pagkain sa kusina nila at magluto ka na rin. Upo sir. Tinitigan naman ng maigi ni Jerry ang walang malay na dalaga. Kitang-kita niya na sobrang pagod na ito. Namumugto din ang dalawa nitong mga mata at halatang iyak lang ng iyak. Mabuti na lamang din at nagtanong-tanong sila kung nasaan siya nakatira dahil kung hindi ay baka abutin pa sila ng umaga kakahanap sa bahay ng dalaga. Sir, wala pong stocks ng groceries sa kusina nila eh. Hinalughog ko na po ang lahat. Untag ng matanda. Sige, bumili ka na lang muna doon ng food or magpa-deliver tayo. Sir, mahirap pong magpa-deliver dito ng pagkain. Pero kung gusto nyo naman po, may tindahan naman po dyan sa malapit. Okay, bibili na lang po ako ng ulam. Okay, anong ulam ang bibilhin mo? Noodles at itlog po, sir. Kumakain po ba kayo noon? Or di kaya corned beef? How about sardinas? Hindi ako kumakain noon. Pero since wala na rin naman akong choice, okay, sige, go. Bilhin mo na ang lahat kung ano man ang nasa tindahan. Basta may mabili ka lang, okay? Opo, sir. At dooy, dali-dali namang umalis ang matanda. Binalingan naman agad ni Jerry ang dalaga at saka niya pa napansin na habang patagal ng patagal ang pagtitig niya dito ay mas lalo pa itong gumaganda sa kanyang paningin. I don't know what's going on with me, Maxine, pero hindi ko na nagugustuhan ang nangyayari. Kung ano man tong nararamdaman ko sa iyo, this is wrong. I am committed to Carla and I promise her na hindi na ako iibig pang muli. Bulong niya dito. Ilang oras pa ang lumipas at nagising na nga ang dalaga. Gulat na gulat pa ito nang makita ang presensya ng dalawa kaya agad siyang napatayo mula sa kinahihigaan. Hey, are you okay? Bago ka magsalita, kumain ka muna. Pasensya ka na at pinagluto ko na si Manong. I can't cook at wala namang ibang marunong magluto sa aming dalawa, kundi si Manong lang. By the way, bakit ka ba nawala ng malay? Hindi kasi ako kumain magmula kagabi hanggang ngayon eh. Siguro dahil to doon. And why would you do that? Are you trying to kill yourself? Hindi naman. Wala lang akong ganang kumain. Oh, Sir Jerry, sa labas na po muna ako ha. At medyo mainit dito sa loob eh. Pagpapaalam naman ng driver. Oh, tungkol po pala sa perang ipinahiram mo, sir. Nasa sobre po lahat. Buo po yun at wala akong binawas. Isasauli ko po yun sa iyo mamaya. Tsaka mabuti na rin po at nagpunta kayo dito, sir. Hindi na po ako mahihirapang magpunta sa Maynila pag nagkataon. What do you mean? Hindi na po ako babalik sa restaurant, sir. Hindi ko na rin po hihingin ang ilang araw kong serbisyo sa inyo. What? And but why? Hindi
dito na lang po ako sa amin maghahanap ng trabaho. Okay na po ako kahit maliit lang po ang sahod. Hindi naman kita pinapalis Kaya nga po sir, nakakahiya na din po kasi sa inyo eh. Ilang linggo na din po kasi akong absent at Ngunit, hindi pa man natutuloy ni Maxine ang ibig na sabihin ay niyakap na siya ni Jerry ng mahigpit. Gulat man pero hindi na lamang nagsalita ang dalaga. You can't leave me hanging, Maxine. Po? I hate you big time kasi kamukhang-kamukha mo ang fiancé kong namatay. I hate you kasi nangako ako sa sarili ko, maski kay Carla na hinding-hindi na ako iibig pang muli. I hate you kasi kahit lang ilang araw pa lang kitang hindi nakikita, namimiss na kita. I don't know if I'm in love with you ba or ano ba tong nararamdaman ko. I can't even explain. Madamdaming wika nito. Natahimik naman saglit si Maxine sa narinig. Kung ganoon, ay iyon pala ang dahilan kung bakit noong una pa lang nilang engkwentro ay galit na ito sa kanya at munti pa siyang tanggalin sa kanyang trabaho. Doon na nga siya napatawa na siyang ikinakunot naman ng noo ni Jerry. May nakakatawa ba? Oo, paano ba naman kasi hindi mo naman agad sinabi sa akin na kamukha ko pala ang fiancé mo. Muntikan mo pa akong tanggalin sa trabaho ko. Tsaka hindi ko naman kasalanan kung may kamukha ko Kaya nga, I thought of that also. Pero seryoso sir, kung ano man po ang nararamdaman mo sa akin ngayon, I'm sure dahil lang yan sa pagka-miss mo sa fiancé mo. Hindi ka pwedeng ma-in love sa akin. Why? Hindi ako karapat-dapat para sa isang tulad mo. Tsaka kailangan ko pang buuin uli ang sarili ko. Salamat sa pagpunta nyo dito at na-appreciate ko naman yun. Hindi maintindihan ni Jerry pero nang sabihin ng dalaga na hindi ito karapat-dapat para sa kanya ay nasaktan siya. Marahil ay tama nga rin naman si Maxine. Baka nga kung anuman ang nararamdaman niya para sa dalaga ay dahil lang sa pagkamiss niya sa dating nobya. Hala, rinig niyang sigaw ni Maxine. Dali-dali naman agad siyang tumayo at do'y nakita niyang nakapamewang na ang dalaga habang nakatingin sa kanya. Bakit? Ano bang nangyari dito? Ikaw ba ang sumira ng pintuan ko? Oh, I'm sorry. Wala na kasi akong choice eh. Lock siya kanina kaya tinadyakan ko na. Oh, ganoon ba? So bukas bago kayo umalis, pakiayos muna nitong pintuan ko Sinasabi ko talaga sa iyo sir, kapag hindi niyo yan naayos bukas, hindi kayo makakabalik ng Maynila. Okay, yes po mahal na Rena. Biro na lamang nasagot ni Jerry. Nang gabi ding iyon ay sa sofa na natulog ang dalawa habang si Maxine ay sa kanyang silid. Doon, imbis na malungkot siya dahil sa pagkawala ng kanyang ama, nagawa pa talaga siyang patawanin ni Jerry. Bukod doon, napapangiti din siya dahil na rin sa pagsabi nito ng tunay niyang nadarama. Hindi man aminin ng dalaga pero kinilig siya doon kahit pa man hindi siya sigurado kung totoo nga ba iyon or dahil lang sa yumaong nobya ng binata. Kinabukasan at tulad nga ng napag-usapan, bumili na muna sila ng pako at karagdagang materyales sa bayan saka pa inayos ang nasirang pinto. Oh, Sir Jerry, ako na po dito. Madali lang naman to eh. Uwi ka ng driver. Oh no, hindi po manong. Dapat nga po si Sir ang mag-ayos niyan na mag-isa. Kasi siya lang naman talaga ang may kasalanan kung bakit nasira yan. Naawa nga lang ako dahil hindi siya marunong eh. Kaya pinatulungan ko na sa inyo. Hindi pwedeng akuin mo ang lahat manong.
Nagkatingin na naman ang dalawang lalaki at kitang-kita pa ni Maxine ang pagkamot ni Jerry sa kanyang ulo dahilan upang matawa ang dalaga. Habang abalang nagtatrabaho ang dalawa ay sakto namang kakatapos lang ni Maxine magprepara ng snack nang maisipan niyang silipin ang mga ito. Tiningnan naman agad siya ni Jerry dahilan upang matamaan ng martilyo ang kanyang daliri. Oh, ouch! Dali-dali namang lumapit ang dalaga at dooy dahan-dahang hinipan ang natamaang daliri ng binata. Nagtagal pa sila ng ilang minuto sa ganoong eksena. Nang mapatingin si Maxine sa binata na nooy abot tenga na ang mga ngiti, agad naman siyang napabitaw sa pagkakahawak. Uy, nako, mukhang hindi lang pala litrato ang pwedeng ma-develop. Itong mga kasama ko rin. Panunukso pa ng driver. Manong, hindi no? Okay, sige na, mamaya nyo na muna tapusin yan at nakahanda na ang snacks ninyong dalawa. Wika naman ng dalaga at dali-dali na ngang umalis sa gawing iyon. Pulang-pula na rin kasi ang dalawa niyang pisngi at baka panimulan pa iyon ng matinding tuksuhan. Nang matapos na nila ang pag-aayos ng pinto ay nagpaalam naman sila agad sa dalaga dahil babalik na sila ng Maynila. Bagya namang nalungkot si Maxine pero hindi naman niya iyon pinalata. Ilang linggo din ang lumipas at bumalik naman si Maxine sa Maynila upang kuhanin ang mga naiwan niyang gamit sa tinutuluyan niyang bahay. Hindi na rin siya dumaan sa restaurant dahil nakapagpaalam na rin naman siya sa binatang boss. Bumalik rin naman siya agad ng probensya pagkatapos niyang kunin ang kanyang mga gamit. Pero sa mga nagdaang araw na iyon ay isa lang ang napagtanto ng dalaga. Namimiss niya ang presensya ni Jerry. Pilit niya mang iyong iwaksi sa kanyang isipan pero hindi na talaga mawawala ang binata doon. Nasa ganoon siyang pag-iisip nang marinig niyang may kumakatok sa kanyang pintuan. Dali-dali naman siyang tumayo at pinagbuksan iyon. At ganoon na nga ang panlalaki ng kanyang dalawang mata nang malamang si Jerry ang naroon. "Oh, anong ginagawa mo dito?" "Well, nandito lang naman ako para sabihin sa iyong alam ko na kung in love nga ba ako sa iyo or dahil lang to kay Carla. At habang lumilipas ang mga araw, nalaman ko ngang hindi tungkol kay Carla to. Dahil mahal kita at gusto kita dahil ikaw si Maxine at hindi dahil kamukha mo ang fiancé ko. Now, bumalik ako para ipaalam sa iyo na napapraning na ako. Hindi na ako nakakatulog kakaisip sa iyo at mukhang mababaliw na nga ako ng tuluyan kung pipigilan ko pa ang sarili ko. I love you, Maxine, and that's the truth." Pagkasabi nooy, isang matamis na ngiti lang ang itinugo ng dalaga, saka niyakap na nga ng mahigpit si Jerry. Nanligaw na nga ang binata kay Maxine at hindi na ito nagpapigil. Sinagot rin naman agad ito ng dalaga at naging masaya pa ang kanilang relasyon. Pagkatapos ng kanilang first year anniversary bilang magnobyo at nobya, ay nagpropose naman agad si Jerry dito. Noong unay, ganoon na lang ang pagkagulat ng mga kakilala at kamag-anak ni Jerry dahil kamukhang-kamukha nga ng dalaga si Carla. Pero tinanggap rin naman nila ng taus-puso ang dalaga. Naging masaya pa sila at namuhay ng tahimik sa syudad. May bahay din sila sa probensya dahil tuwing summer ay nagpupunta sila doon upang magbakasyon at para madalaw na rin ang yumaong mga magulang ni Maxine. Ngayon, bukod sa kahilingang maging masaya at healthy pa sila, isa na lamang ang kailang hiling at iyon ay sana'y magbunga na nga ng isang supling ang gabi-gabi nilang gera sa kama. Hindi pa man sila nabibigyan ngayon
alam nilang ibibigay din iyon sa tamang panahon. The end. Oh my kulay, ang ganda ng story nila. Oh my goodness. Napaka-dramatic naman ang story na to. Oh my, gusto ko yung linya ni Manong na he said, hindi lang litrato ang ma-develop, pati na rin ang mga kasama niya. Oh, how nice. Diba? Okay, thank you Regine for writing this beautiful story. Thank you all my subscribers and listeners. And kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe. And don't forget to click the bell para ma-notify kayo kung may bagong upload tayo dito sa Kulay TV. Already, this is Ethel McMenamin saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Dagan kayong salamat. See you sa next story.